Tapon ang 6 na taong tiis. Habang humahalakhak si Bea sa marangyang handaan, basang-basa si Sofia sa ulan kasama si Maya. "Umalis ka rito, walang silbi," taboy ni Leo. Ngunit hindi rito nagtatapos ang lahat. Babangon si Sofia mula sa abo ng kanilang kataksilan, nanginginig sa tapang para sa kanyang anak. Handa ka na bang makitang gumuho ang kanilang malupit na kaharian? Huwag mo ngang ipagtanggol yang si Sofia, Leo. Palamunin lang naman yan dito sa bahay natin. At yang si Maya, sigurado ka ba talaga na dugot pawis mo ang bumuo sa batang yan? Tingnan mo nga kahit katiting, walang kamukha sa pamilya natin. Baka naman noong naglalayas yang asawa mo sa probinsya ay kung kanino niya nakuha yan. Ang boses na yon ni Bea ay matalim na bumaon sa pandinig ni Sofia. Tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong katawan. Sa loob ng madilim at mausok na kusina, nakatayo si Sofia sa harap ng lababo, nakalubog ang mga kamay sa malamig na tubig na may bula ng sabon. Mula pa madaling araw ay gising na siya, naglilinis ng bahay, nagluluto ng tradisyonal na biko at nag-aasikaso ng handaan para sa pagdating ng bagong taon. Ang kanyang likod ay sumasakit na sa labis na pagod. Ang kanyang mga paa ay namamaga sa loob ng lumang tsinelas. Ngunit ang lahat ng sakripisyong iyon ay tila walang halaga. Ang mamahaling plato na pilit niyang pinapakintab para sa pamilya ng kanyang asawa ay biglang dulas sa kanyang nanginginig na mga daliri, bumagsak sa sahig at nagkapira-piraso sa ibabaw ng malamig na semento. Walang anumang tunog ng pagsigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging naroroon lamang ay ang biglang pananahimik ng kanyang mundo. Ang pakiramdam ng hangin na unti-unting nauubos sa kanyang baga. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang mabigat na bara at ang kanyang mga paa ay nawalan ng lakas. Halos hindi makayanan ng bigat ng sarili niyang katawan. Sa bawat tibok ng kanyang puso, tila may karayom na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang dibdib, pinapaalala sa kanya ang mapait na katotohanan ng kanyang buhay sa nakalipas na 6 na taon. Ganito ba ang halaga ng 6 na taon kong pagpapakumbaba na kahit ang dangal ng sarili kong anak ay kaya nilang tapakan para lang masiyahan ang kanilang mayayamang sikmura? Inayos ni Sofia ang kanyang sarili. Pinunasan ng basang mga kamay sa kanyang lumang apron at dahan-dahang humakbang patungo sa maliwanag na silid kainan. Doon, nakita niya si Maya, ang kanyang 5 taong gulang na anak, na nakaupo sa isang maliit na sulok. Yakap ang isang lumang bupeng gawa sa tela. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot at kalituhan. Nakatingin sa kanyang tita Bea na kasalukuyang humahalakhak kasama ang ilang mga bisita habang humihigop ng mamahaling alak. Ate B, ang nanginginig ngunit pinilit na maging matatag na boses ni Sofia ay bumasag sa tawanan sa silid. Pakiusap naman, kahit ako na lang ang saktan niyo ng mga salita niyo, wag lang ang anak ko. Walang kasalanan si Maya para pagsalitaan niyo ng ganyan sa harap ng maraming tao. Tumingin si Bea kay Sofia, tinaas ang kanyang kilay at naglabas ng isang mapait na tawa na puno ng panghahamak. "Oh, look who's making a drama again. Napakababaw mo talaga, Sofia. Konting biro lang, nagpapakasenti ka na naman dyan para namang hindi ka namin tinutulungan dito sa bahay. Kung hindi dahil sa pamilya namin, baka tuyo at kaning lamig lang ang kinakain niyo ng anak mo ngayon." Naramdaman ni Sofia ang init ng luha na nagbabadya sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niya itong huwag pumatak. Lumingon siya kay Leo, ang kanyang asawa, na nakaupo sa tabi ng kanyang kapatid. Hawak ni Leo ang isang baso ng serbesa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin lamang sa sahig, umiwas sa tingin ng kanyang asawa. "Leo, magsalita ka naman," bulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. "Asawa mo ako, anak mo si Maya. Hahayaan mo lang ba silang sabihin ang mga bagay na yan?
Bumuntong hininga si Leo. Lumingon kay Sofia na may bakas ng inis sa kanyang muka. Sofia, naman, huwag ka namang gumawa ng eksena rito sa harap ng mga bisita. Bisperas ng bagong taon. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Ate Bea is just joking, okay? Huwag mo nang palakihin ang gulo. Mag-sorry ka na lang kay ate para matapos na ito. Ang mga salitang yun ni Leo ay tila isang huling patak ng lason na pumatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Sofia. Ang lalaking nangako sa kanya ng proteksyon, ang lalaking hiningan niya ng katarungan, ay mas pinili pa ring protektahan ang pride ng kanyang pamilya kaysa sa dangal ng sarili nitong asawa at anak. Mula sa gitna ng hapagkainan, sumingit ang boses ng kanyang milagrong ibu-in-law, si Aling Teresa. Hawak ang kanyang mamahaling rosaryo na gawa sa jade. Nagsalita ito sa isang tila banal na tono na puno ng lason. Oo nga naman, Sofia. Utang na loob. Magpasalamat ka na nga lang at may bubong kayo sa ibabaw ng inyong ulo. Kung hindi dahil sa pamilya namin na umampon sa'yo nung mamatay ang mga magulang mo, baka kung saan ka na pinulot. Huwag kang masyadong mataas ang lipad dahil wala ka namang pinag-aralan. Ang bawat salita ng kanyang mga biyenan ay tila mga pader na unti-unting gumuguho sa ibabaw ni Sofia. Nililibing siya sa ilalim ng bigat ng kawalan ng katarungan. Ngunit sa halip na sumuko, isang kakaibang lakas ang biglang sumibol sa loob ng kanyang dibdib. Tiningnan niya ang mga mukha ng mga taong nakapaligid sa kanya. Mga taong tila walang kaluluwa sa likod ng kanilang mga mamahaling kasuotan at relihiyosong anyo. Hindi na siya sumagot. Lumapit si Sofia kay Maya. Binuhat ang bata na nagsisimula ng umiyak at dahan-dahang naglakad patungo sa kanilang maliit na silid-tulugan. Isinara niya ang pinto, hinarangan ito ng lumang upuan at pinalapag si Maya sa kama. Mami, aalis na po ba tayo? Tanong ni Maya habang pinupunasan ang kanyang sariling mga luha gamit ang maliliit na kamay. Ayaw ko na po dito. Palagi po nilang sinasabi na hindi niyo ako anak ni Daddy. Hush, tahan na aking anak. Bulong ni Sofia habang hinahalikan ang noo ng bata. Hindi na tayo babalik dito. Pangako ni Mami. Upang makakuha ng sapat na dokumento para sa kanilang pag-alis, binuksan ni Sofia ang lumang kahon ng mga papel sa ilalim ng kanilang kama upang hanapin ang birth certificate ni Maya. Habang naghahalongkat, nakuha ng kanyang pansin ang isang makapal na brown envelope na nakatago sa pinakailalim ng mga lumang damit ni Leo. Sa pag-usisa, binuksan niya ito at binasa ang mga nakasulat sa loob. Ang kanyang buong mundo ay tila muling niyanig ng isang malakas na lindol. Ito ay isang loan agreement mula sa isang kooperatiba ng bangko. Isang utang na nagkakahalaga ng 1.5 milyong piso. Ang pangalan ng pangunahing nangutang ay walang iba kundi si Sofia Alcantara. At ang ginamit na kolateral? Ang maliit na lupang may lumang bahay sa Pangasinan na iniwan sa kanya ng kanyang yumaong ama. Ang tanging alaala ng kanyang pinagmulan. Sa ilalim ng dokumento, nakasulat ang kanyang pangalan at isang pirma na ginaya ng buong husay. Ngunit alam niyang hindi kailanman ginawa ng kanyang sariling kamay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia habang ang mga luha ay sa wakas ay pumatak sa ibabaw ng dokumento. Hindi lang pala ang kanyang dangal ang ninakaw ng pamilyang ito. Ninakaw din nila ang tanging kayamanan na iniwan ng kanyang ama. Ginamit ang kanyang pangalan upang bayaran ang mga luha at pagkakautang ni Bea sa kanilang mga maling negosyo, habang pinapanatili siyang alipin sa loob ng kanilang bahay sa ilalim ng sumpa ng utang na loob. Ito ang kanilang lihim. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong tindi ng pang-aapi ay hinding-hindi nila siya hinahayaang umalis. Itinago ni Sofia ang dokumento sa loob ng kanyang apron. Kinuha ang maliit na bag na naglalaman ng ilang pirasong damit ni Maya at binuhat ang kanyang anak. Binuksan niya ang bintana ng silid-tulugan na humahantong sa likod bahay
upang iwasan ang mga tao sa sala. Sa labas, ang ulan ay nagsisimula nang bumuhos ng malakas, sumasabay sa ingay ng mga paputok na nagbabadya ng pagpapalit ng taon. Malamig ang hangin, ngunit ang init ng galit at pagmamahal sa kanyang dibdib ay sapat na upang labanan ng ginaw. Humakbang si Sofia palabas sa bintana, nilagpasan ang putikang daan, at tumakbo patungo sa kadiliman ng gabi. Iniwan ang bahay na naging impyerno niya sa loob ng 6 na taon. Basang-basa ng ulan, ang manipis na blusa ni Sofia. Tila nakadikit na ito sa kanyang nanginginig na balat habang binuhat niya ang natutulog at nanginginig na si Maya. Bawat hakbang sa putikang eskinita ay tila may mabigat na kadena na humihila sa kanya pababa. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga buto. Ngunit ang mas matinding takot sa kanyang puso ay ang posibilidad na may humabol sa kanila mula sa pamilya ni Leo. Sa gitna ng dilim at ingay ng bagyo, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang mahinang tibok ng puso ng kanyang anak na nakasandal sa kanyang basang dibdib. Nakarating si Sofia sa tapat ng isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy at yero. Ito ang tahanan ni Aling Maria. Mula sa maliit na bintana ay sumisilip ang dilaw na liwanag ng isang simpleng bombilya. Bago pa man makatuktok si Sofia, biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Aling Maria na may hawak na lumang payong. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala nang makita ang kalagayan ng dalawa. "Diyos ko, Sofia! Anong nangyari sa inyo?" Gulat na bulong ni Aling Maria habang mabilis na hinila si Sofia papasok sa loob ng bahay. "Bakit basang-basa kayo ng ulan? At si Maya?" Nanginginig ang bata. Hindi agad nakasagot si Sofia. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa lamig at ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo kahit pabasa siya ng ulan. Agad na kumuha si Aling Maria ng tuyong tuwalya at isang lumang malambot na kumot upang balutin si Maya. Inihanda rin niya ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may kaunting luya para sa bata. "Kumain muna si Maya, ha? Para uminit ang tiyan mo, anak," malambing na sabi ni Aling Maria habang sinusubuan ng bata na unti-unti nang kumakalma. Nang makatulog muli si Maya sa ibabaw ng maliit na papag, doon lamang tuluyang bumigay ang emosyon ni Sofia. Napaupo siya sa sahig, tinakpan ang kanyang mukha ng mga palad, at umiyak ng walang tunog. Isang iyak ng matagal na kinimkim na sakit at kahihiyan. "Aling Maria, hindi ko na po kaya," hikbi ni Sofia habang inilalabas mula sa kanyang basang bulsa ang lukot na brown envelope. "Tinakwil nila ang anak ko. Sinabi ni Bea na hindi si Leo ang ama ni Maya. At ang mas masakit, tinawanan lang nila ako. At ito." Inabot niya ang dokumento sa matanda. "Ginamit nila ang pangalan ko para mangutang ng malaking halaga. Isinangla nila ang lupa ng tatay ko nang hindi ko alam." Kinuha ni Aling Maria ang salamin sa mata at binasa ang dokumento sa ilalim ng liwanag ng bombilya. Ang kanyang mukha ay napuno ng galit at lungkot habang tinitingnan ang pekeng pirma ni Sofia. "Mga walang kaluluwa," bulong ni Aling Maria habang hinahawakan ng balikat ni Sofia. "Napakasama ng pamilyang iyan. Ginamit ka lang nila para sa sarili nilang karangyaan." Kumuha si Aling Maria ng isa pang tuyong tuwalya. Naupo siya sa tabi ni Sofia at dahan-dahang pinunasan ang basang buhok nito. Ang bawat haplos ng matanda ay puno ng pagmamahal at pag-unawa, tila isang ina na nagpapakalma sa kanyang nasaktang anak. Naalala ni Sofia ang kanyang sariling ina na namayapa na at lalo siyang naiyak sa init ng pag-aaruga na matagal na niyang hindi nararamdaman sa bahay ng kanyang mga biyenan. "Makinig ka sa akin, Sofia," seryosong sabi ni Aling Maria habang nakatingin sa mga mata nito. "Naging solong ina rin ako nang mamatay ang asawa ko noong maliit pa ang mga anak ko. Mahirap, oo. Maraming beses na gusto ko nang sumuko dahil sa gutom at pagod. Pero ang isang ina, kapag tinatapakan na ang dangal ng kanyang anak, walang hindi kayang gawin. Huwag kang matakot na magsimula muli."
Mas mabuting matulog sa sahig na may kapayapaan kaysa sa isang marangyang kama na puno ng takot at pambubulas. Tumango si Sofia. Pinunasan ng kanyang mga luha at naramdaman ang unti-unting pagkabuo ng isang bagong determinasyon sa kanyang puso. Lalaban ako, Aling Maria, para kay Maya, para sa alaala ng tatay ko. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nyanig ng sunod-sunod na panginginig ang lumang lamesa dahil sa cellphone ni Sofia na nasa ibabaw nito. Ang screen ay umilaw. Ipinapakita ang pangalan ni Leo. Ilang beses na itong tumatawag mula pa kanina. Huminga ng malalim si Sofia at sinagot ang tawag. Bago pa man siya makapagsalita, ang boses ni Leo ay sumabog sa kabilang linya, puno ng galit at kawalan ng pasensya. Sofia, nasaan ka ba? Nakakahiya ka talaga. Anong klaseng drama ba tong ginagawa mo? Umuwi ka na rito bago pa atakihin sa puso si Mama sa ginawa mong pag-alis. At bakit mo dinala si Maya sa gitna ng ulan? Gusto mo ba siyang magkasakit para lang makapaghiganti sa amin? Leo, malamig na tugon ni Sofia. Ang kanyang boses ay walang bakas ng takot. Hindi ako naghihiganti. Nililigtas ko lang ang anak ko mula sa pamilya mo. At huwag mo akong pagsalitaan tungkol sa kahihiyan. Mas mahiya ka sa sarili mo dahil hinayaan mong tapakan ng kapatid mo ang dangal ng sarili mong anak. Ano ba, Sofia? Ate Bea was just joking. Napaka-sensitive mo naman. At kung tungkol sa mga papel na nakita mo, pag-usapan natin yan dito sa bahay. Huwag kang gumawa ng kwento sa labas. Umuwi ka na. Pakiusap bago ko patawagin ang mga pulis para kunin si Maya sa'yo. Banta ni Leo, ngunit bakas sa kanyang boses ang kaba ng mabanggit ang mga dokumento. Subukan mo, Leo. Sagot ni Sofia bago dinaliri ang pulang button sa screen upang patayin ang tawag. Agad niyang tinanggal ang SIM card mula sa telepono at itinapon ito sa maliit na basurahan sa sulok ng silid. Nakahinga ng maluwag si Sofia, tila isang mabigat na pasanin ang nabawas sa kanyang dibdib. Lumingon siya kay Aling Maria na nakangiti sa kanya ng may pagmamalaki. Habang inihahanda nila ang higaan sa sahig para sa gabi, isang sunod-sunod at malalakas na hampas sa kahoy na pinto ng bahay ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng marahas na paggulo sa pinto ay nagpadilat sa natatakot na mga mata ni Maya na agad na napaupo sa higaan. Ang marahas na paghampas sa pinto ay nagpatuloy, tila ba gigibain ang lumang kahoy na tanging humaharang sa kanila mula sa panganib sa labas. Agad na hinila ni Sofia si Maya patalikod sa kanya, habang si Aling Maria ay dahan-dahang lumapit sa pinto at binuksan ang maliit na trangka nito ng may pag-iingat. Sa labas, nakatayo si Leo. Basang-basa siya ng ulan, nanginginig ang mga balikat hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa galit. Ang kanyang mga mata ay mapula at binalot ng labis na pagkabigo nang makita si Sofia na nakatayo sa likod ni Aling Maria. Sofia! Akala ko ba kung saan ka na nagpunta? Dito lang pala. Galit na sigaw ni Leo habang sinusubukang pumasok sa loob. Ngunit mabilis na humarang si Aling Maria gamit ang kanyang katawan. Leo, umalis ka rito. Hindi mo ba nakikitang natatakot ang bata? Seryosong harang ni Aling Maria. Huwag kayong makialam dito, Aling Maria. Asawa ko si Sofia at anak ko si Maya. May karapatan akong iuwi sila. Taboy ni Leo habang nakatingin ng matalim kay Sofia. Sofia, mag-impake ka na ngayon din. Pinagmumukha mo akong tanga sa buong subdivision. Alam mo ba na pinag-uusapan na tayo ng mga kapitbahay dahil pinalayas mo raw si Maya sa gitna ng handaan? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Sofia. Humakbang siya pasulong, hinarap ang lalaking naging asawa niya sa loob ng 6 na taon. Ang kanyang puso ay wala nang nararamdamang takot. Tila ba ang lahat ng takot ay natunaw na kasabay ng ulan sa labas. Pinalayas ko si Maya? Tanong ni Sofia. Ang boses ay puno ng puot. Leo, nandoon ka. Nakaupo ka lang habang tinatawag ng kapatid mo na bastardo ang anak mo.
Wala kang ginawa kundi sabihin sa akin na biro lang yon. At ngayon, nag-aalala ka sa sasabihin ng mga kapitbahay? Mas mahalaga pa ba ang reputasyon ng pamilya mo kaysa sa dangal ng sarili mong dugo? Sinabi ko naman sa'yo, hindi naman seryoso si Ate Bea. Ganun lang talaga siya magsalita kapag nakainom. Depensa ni Leo, habang sinusubukang hawakan ang braso ni Sofia, ngunit mabilis na iniwas ng babae ang kanyang katawan. At bakit mo ba kailangang magpalaki ng gulo? Pamilya ko sila, Sofia. Kung may problema, pag-usapan natin sa loob ng bahay natin, hindi sa ganitong paraan. Bahay natin? Tanong ni Sofia. Inilabas niya ang lukot na papel ng utang mula sa kanyang bulsa at itinapat ito sa mukha ni Leo. Ito ba ang sinasabi mong bahay natin? Ang bahay na isinanglan ninyo nang wala akong kaalam-alam? Ang lupang iniwan ng tatay ko, na tanging pag-aari ko. Bakit may pirma ako rito, Leo? Sabihin mo sa akin, paano napunta ang pirma ko sa utang na ito ni Bea? Natigilan si Leo. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat nang makita ang dokumento. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng labis na kaba. Nagsimula siyang umiwas ng tingin at naging mabuhay ang kanyang pananalita. Sofia, magpaliwanag ako. Utal na sabi ni Leo. Kailangan lang talaga ni Ate Bea ng tulong sa negosyo niya. Sabi niya, pansamantala lang naman yan. Babayaran din niya bago matapos ang taon. At pamilya naman tayo. 'Di ba? Dapat nagtutulungan tayo. Nagtutulungan. Ang boses ni Sofia ay gumaralgal sa tindi ng sakit ng kataksilan. Kaya pala pumayag kang palsipikahin ang pirma ko? Kaya pala hinayaan mo silang tratuhin ako na parang katulong sa bahay ninyo dahil alam ninyong hawak ninyo ang ari-arian ko. Leo, naging tapat ako sa'yo. Binigay ko ang buong buhay ko para sa pamilyang ito. Pero ganito ang isinukli ninyo sa akin. Mula sa likod ng kurtina ng maliit na kwarto, dahan-dahang sumilip si Maya. Hawak-hawak niya ang kanyang lumang bupeng tela. Pinapanood ang kanyang ina. Ang mga mata ng bata ay puno ng pag-aalala. Ngunit nang makita ang katatagan sa mukha ni Sofia, ang takot sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng paghanga. Alam ni Maya na sa unang pagkakataon, ang kanyang mommy ay hindi na umiiyak habang inaapi, kundi matapang na tumatayo para sa kanilang dalawa. Umalis ka na, Leo, maring sabi ni Sofia habang itinuturo ang daan palabas. Simula sa araw na ito, hindi na kami babalik sa bahay mo. Maghahanda ako ng mga papel para sa tuluyang paghihiwalay natin at huwag na huwag mong susubukan na lumapit muli kay Maya. Nagsimula nang magbukas ang mga ilaw sa katabing bahay dahil sa lakas ng kanilang pag-uusap. Ilang kapitbahay ang nagsimulang sumilip mula sa kanilang mga bintana, nanonood sa nagaganap na eksena sa ilalim ng ulan. Dahil sa takot sa kahihiyan, umatras si Leo pababa sa hagdanan. Ang kanyang mukha ay muling nagbago, naging malamig at puno ng puot. Tumingin siya ng matalim kay Sofia bago binitiwan ang mga salitang nag-iwan ng kakaibang kaba sa paligid. Huwag mong pagsisihan ito, Sofia. Hindi mo kilala ang kaya kong gawin para sa pamilya ko. Sisiguraduhin kong babalik ka rin sa akin na lumuluha at nagmamakaawa kapag kinuha ko na ang lahat sa'yo. Mabilis na tumalikod si Leo at naglakad palayo sa ilalim ng malakas na ulan. Ngunit habang nakatayo si Sofia sa pintuan, napansin niya ang isang anino ng isang lalaking naka-jacket na may hood na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw sa dulo ng eskinita. Nakatingin ito ng diretso sa kanila bago dahan-dahang sumunod sa direksyon ng pag-alis ni Leo. Ang sikat ng araw sa sumunod na umaga ay hindi nagdala ng init, kundi ang matinding hamon ng katotohanan. Bit-bit ang kanyang lumang folder na naglalaman ng iilang dokumento. Naglakad si Sofia sa ilalim ng mainit na panahon, lumapit sa bawat tindahan, opisina, at kainan na may karatulan ng pagtanggap ng trabaho. Ngunit sa bawat pintuan na kanyang pinasukan, iisang sagot lamang ang kanyang natatanggap. Pasensya na, Sofia.
Pero 6 na taon kang walang trabaho. Mas gusto namin ang may kamakailang karanasan. Sagot ng isang manager ng supermarket habang ibinabalik ang kanyang resume. Ang bawat pagtanggi ay tila isang hampas sa kanyang natitirang kumpiyansa sa sarili. Sa loob ng 6 na taon, ibinigay niya ang kanyang buong oras sa pag-aalaga kay Leo at sa kanyang pamilya. Binuwis ang kanyang sariling pangarap upang maging isang mabuting may bahay. Ngunit sa mata ng mundo ng pagtatrabaho, ang 6 na taong yon ay tila isang malaking bakante na walang halaga. Nang makita ang pagod at lungkot sa mukha ni Sofia pag-uwi, agad siyang hinawakan sa kamay ni Aling Maria. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Sofia. May kaibigan ako sa palengke, si Aling Toyang. May-ari siya ng isang maliit na karinderya. Nangangailangan siya ng makakatulong sa paghuhugas ng pinggan at paghahanda ng mga rekado. Hindi malaki ang sweldo, pero sapat na para magsimula. Kinaumagahan, nagsimula si Sofia sa kanyang bagong trabaho. Ang amoy ng gisa, ang ingay ng mga tao sa palengke, at ang init mula sa kalan ay naging bagong mundo niya. Ngunit kasabay ng bagong simula ay ang pagdating ng mga mapanghusgang bulong ng mga tao sa paligid. Siya ba yung asawa ng anak ni Aling Teresa? Yung umalis sa marangyang bahay para magtrabaho rito? Bulong ng isang tindera sa katabing stall habang nakatingin kay Sofia. Oh, siya nga. Napakawalang utang na loob naman ng babaeng yan. Binigyan na ng magandang buhay, naglayas pa at dinala ang anak. Ngayon, nagtitiis siya sa dumi ng palengke. Tama nga ang sabi ng biyanan niya, baka may iba talagang lalaki. Sagot ng isa pa, na may kasamang mapait na tawa. Narinig ni Sofia ang bawat salita. Ang kanyang mga kamay na nakalubog sa maruming tubig ng lababo ay dahan-dahang nanginig. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib, hindi dahil sa hirap ng trabaho, kundi dahil sa kawalan ng hustisya. Ang mga taong ito ay walang alam sa kanyang mga gabi ng pag-iyak, sa pananakit ng damdamin na kanyang tinuos, at sa kataksilan sa ari-arian ng kanyang ama. Ngunit pinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at nagpatuloy sa pagpupunas ng mga mesa. Sa pagtatapos ng kanyang unang linggo, iniabot ni Aling Toyang ang kanyang unang sweldo. Mga lumang papel na barya na may amoy ng palengke. Naupo si Sofia sa isang tabi. Pawis na pawis ang kanyang mukha at pagod na pagod ang kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang inilatag ang mga lukot na barya sa ibabaw ng kanyang kandungan. Maingat na pinlansya ang mga ito gamit ang kanyang magaspang na palad. Sa bawat pilat at dumi sa kanyang kamay, may isang pakiramdam ng dangal na unti-unting nabubuo. Sa wakas, ang perang hawak niya ay galing sa sarili niyang dugo at pawis, hindi mula sa limos ng pamilyang umalipusta sa kanya. Sa perang ito, bibili siya ng isang bagong lata ng gatas para kay Maya. Upang makapagtrabaho ng maayos, ipinasok ni Sofia si Maya sa isang maliit at pampublikong daycare malapit sa palengke. Libre ito at pinapatakbo ng pamahalaan. Ngunit sa bawat hapon na sinusundo niya si Maya, napapansin niya ang isang lalaking may suot na itim na jacket na laging nakatayo sa tapat ng kanto, nakatingin sa direksyon ng paaralan ng kanyang anak. Ang kakaibang pakiramdam ng panganib ay muling gumapang sa kanyang likod. Isang hapon, habang naglilinis si Sofia ng huling mesa sa karinderya, biglang umilaw at nag-vibrate ang kanyang lumang telepono na may bagong SIM card sa ibabaw ng lamesa. Ang tawag ay nagmula sa direktor ng daycare ni Maya. Agad na sinagot ni Sofia ang tawag at ang boses ng guro sa kabilang linya ay puno ng kaba at pagmamadali. Hello, Sofia. Mabuti naman at sumagot ka. May isang babaeng kararating lang dito sa daycare. Sabi niya, siya raw ang tita ni Maya, si Bea. Pinipilit niya kaming ilabas si Maya dahil ipapasyal daw niya ang bata. Wala siyang dalang kahit anong authorization letter mula sa'yo, pero nagwawala siya rito ngayon at tinatakot ang mga guro. Anong gagawin namin? Ang dugo sa buong katawan ni Sofia ay tila tumigil sa pagdaloy
nang marinig ang balitang yon mula sa guro. Binitawan niya ang basahan na kanyang hawak, hindi na pinansin ang pagtawag ng kanyang amo na si Aling Tuyang, at mabilis na tumakbo palabas ng palengke. Ang bawat hakbang niya sa kahabaan ng kalsada ay puno ng takot at panalangin. Habang papalapit sa daycare, nakita niya ang isang mamahaling kotse na nakaparada sa tapat ng gate, at doon ay nakatayo si Bea, nakasuot ng sunglasses at galit na nakikipagtalo sa dalawang guro. Sinasabi ko sa inyo, tita ako ng bata. May karapatan akong iuwi si Maya dahil utos ito ng papa niya. Sigaw ni Bea habang dinuduro ang guro. Huwag mong hawakan ang anak ko. Ang boses ni Sofia ay sumabog sa galit habang mabilis niyang hinila si Maya patalikod sa kanya. Nanginginig ang maliit na katawan ng bata. Yakap ang kanyang binti habang umiiyak. Lumingon si Bea kay Sofia. Tinanggal ang kanyang sunglasses at nagpakawalan ng isang mapanuring tingin. Oh, nandito pala ang dakilang ina. Alam mo ba, Sofia, pinapahirapan mo lang ang sarili mo. At ang mga guru rito, napaka-unprofessional. Gusto ko lang namang makasama ang pamangkin ko. Umalis ka rito, Bea. Wala kang karapatang lumapit kay Maya. Galit na sabi ni Sofia habang pinoprotektahan ang kanyang anak. Kung gusto mong makita si Maya, dumaan ka sa tamang proseso, pero alam nating dalawa na hinding-hindi ka papayagan ng batas matapos ang ginawa ninyo. Lumapit si Bea kay Sofia. Ibinaba ang kanyang boses upang sila lang dalawa ang makarinig, ngunit puno ng kamandag ang bawat salita. Huwag kang masyadong matapang, Sofia. Alam mo ba na ang bangko ay nagpadala na ng pinal na abiso para sa lupa mo sa Pangasinan? Kung hindi mo pipirmahan ang mga papel ng transfer ng ari-arian kay Mama para bayaran ang utang, hihilahin ng bangko ang lupang iyon. Mawawalan ka ng ari-arian at sisiguraduhin ko na mapupunta ka sa kulungan dahil pangalan mo ang nasa kontrata. Sino na ang mag-aalaga sa batang ito kapag nasa likod ka na ng rehas? Umalis ka na bago ko tawagin ang mga tanod at pulis. Sigaw ni Sofia, hindi pinansin ang pananakot ni Bea kahit na sa loob niya ay labis na siyang nangangamba. Sa galit ay sumakay si Bea sa kanyang kotse at mabilis na pinaandar ito palayo. Nag-iwan ng makapal na usok sa kalsada. Pag-uwi sa bahay ni Aling Maria, hindi mapakali si Sofia. Alam niyang kailangan niyang harapin ang katotohanan tungkol sa utang na yon. Kinaumagahan, kasama si Aling Maria, nagtungo si Sofia sa pangunahing opisina ng kooperatiba ng bangko upang linawin ang sitwasyon. Sa loob ng opisina ng manager, nang makuha ang buong kopya ng dokumento, tuluyang nanghina si Sofia. Ang kabuuang utang na nakapangalan sa kanya, kasama ang mga interes at multa sa nakalipas na 3 taon, ay umabot na sa 1.8 milyong piso. At ang pinakamasakit, ang nakasaad na kolateral ay ang mismong titulo ng lupa at lumang bahay ng kanyang yumaong ama sa Pangasinan, ang tanging alaala ng kanyang masayang kabataan bago siya naging may sakit at mamatay ang magulang. Ma'am, ayon sa aming records, kayo mismo ang pumirma rito sa loob ng aming sangay kasama si Ginang Teresa at Ginang Bea. Paliwanag ng bank officer. Hindi ako ito. Giit ni Sofia, ipinapakita ang kanyang tunay na pirma sa kanyang ID. Tingnan ninyo, magkaiba ang pirma ko sa pirma na nasa kontrata. Ni hindi ako nakatapak sa bangkong ito noong petsang nakasulat dyan. Bumuntong hininga ang opisyal ng bangko. Kung ganoon po, kailangan ninyong patunayan ito sa korte. Ngunit habang walang desisyon ng korte, ang proseso ng foreclosure o pag-ilit sa inyong ari-arian ay magpapatuloy. Mayroon na lamang kayong 30 araw para bayaran ang buong halaga. Pagbalik sa bahay ni Aling Maria, naupo si Sofia sa tabi ng altar kung saan nakalagay ang maliit na diganyong larawan ng kanyang yumaong ama. Hinawakan niya ang lumang kuwadro ng larawan, hinaplos ang mukha ng ama sa ibabaw ng salamin, habang ang kanyang mga luha
ay mabilis na pumatak. "Papa, patawarin niyo po ako," bulong ni Sofia sa pagitan ng kanyang mga hikbi. "Naging mahina ako. Hinayaan kong gamitin nila ang tanging iniwan mo para sa amin ni Maya. Pero ipinapangako ko sa iyo, Pa, hindi ko hahayaang makuha nila ang bahay natin. Lalaban ako hanggang sa huling patak ng aking hininga." Habang nakayakap si Sofia sa larawan ng kanyang ama, lumapit si Aling Maria na may hawak na isang puting sobre. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pag-aalala. "Sofia, may nag-iwan ito sa tapat ng pinto natin kanina," sabi ni Aling Maria habang iniabot ang sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Dahan-dahang binuksan ni Sofia ang sobre. Sa loob nito ay may isang litrato. Isang litrato ni Maya habang masayang naglalaro sa playground ng daycare. Ngunit ang nakakatakot ay may isang pulang bilog na nakaguhit sa paligid ng mukha ng bata. Tila ba ito ay isang target? Sa likod ng litrato, may nakasulat na mensahe gamit ang pulang tinta. "Pumili ka, Sofia. Ang lumang bahay ng tatay mo o ang buhay at kaligtasan ng anak mo?" Ang matinding takot sa kanyang puso matapos matanggap ang banta ay hindi naging dahilan upang magtago si Sofia. Alam niyang kung magpapakita siya ng kahinaan, mas lalo siyang tatapakan ng pamilya ni Leo. Kinaumagahan, pumasok pa rin siya sa trabaho sa karinderya ni Aling Tuyang sa palengke, ngunit ang kanyang mga mata ay walang tigil sa pagbabantay sa paligid, habang si Maya ay pansamantalang natutulog sa isang maliit na duyan sa likod ng kusina. Habang abala si Sofia sa paghahanda ng mga mesa para sa mga mamimili, isang marangyang tunog ng mga takong ang narinig mula sa labas. Pumasok si Bea sa loob ng maduming karinderya, nakataas ang noo at may hawak na mamahaling bag. Ang kanyang marangyang kasuotan ay labis na kakaiba sa gitna ng usok at amoy ng palengke. Agad na napatingin ang mga mamimili at iba pang tindera sa kanyang direksyon. "Aba, dito ka na pala nagtatrabaho ngayon, Sofia," malakas na sinabi ni Bea upang marinig ng lahat ng tao sa paligid. "Mula sa isang marangyang bahay, napunta ka sa ganitong maduming lugar. Bagay nga siguro sa'yo rito, dahil dito ka naman talaga galing bago ka namin kinasihan ng tulong." Humarap si Sofia kay Bea. Hawak ang basahan sa kanyang kamay. Hindi niya ipinakita ang anumang takot. Bagkus ay tumayo siya ng tuwid. "Kung naparito ka para kumain, Bea, maupo ka. Pero kung naparito ka para muling maghasik ng kasamaan, umalis ka na dahil hindi kita uurungan." Tumawa ng malakas si Bea. Hinarap ang mga tao sa palengke na kasalukuyang nanonood. "Makinig kayong lahat. Ang babaeng ito, si Sofia ay isang mapagpanggap. Naglaya siya sa bahay ng kapatid ko, dinala ang anak, at ngayon ay nagpapakasentimental na parang siya ang biktima. Ang totoo, pinalaya siya dahil may iba siyang lalaki at ninakawan pa niya ang pamilya namin ng malaking halaga. Napakawalang utang na loob." Ang mga bulong-bulungan ay agad na kumalat sa paligid. Ang ilang mamimili ay nagsimulang tumingin ng masama kay Sofia. Naramdaman ni Sofia ang matinding sakit ng kahihiyan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang magwagi ang kasinungalingan. "Sinungaling!" Ang dinalang boses ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa buong sulok ng karinderya. "Bea, sabihin mo sa kanila ang totoo. Sino ang totoong nagnakaw? Sino ang nagnakaw ng titulo ng lupa ng yumaong ama ko? Sino ang pumalsipikan ng aking pirma para makautang ng halos 2 milyong piso sa bangko para lang ipambayad sa mga luho mo?" Natigilan si Bea. Ang kanyang mukha ay bahagyang namutla, ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang mapagmataas na anyo. "Wala kang ebidensya, Sofia. Gawa-gawa mo lang yan para pagtakpan ng sarili mong dumi." Inilabas ni Sofia ang kopya ng dokumento mula sa kanyang apron at ipinakita ito sa mga tinderang nakapaligid. "Ito ang ebidensya. Ang bangko mismo ang nagkumpirma na ang pangalan ko ang ginamit sa utang na ito nang wala akong kaalam-alam.
At noong isang araw, tiningnan ni Sofia ng diretso si Bea sa mga mata. Nagpadala ka ng banta sa buhay ng anak ko. Nilagyan mo ng pulang marka ang larawan ni Maya para lang pilitin akong isuko ang lupa ng tatay ko. Anong klaseng tao ka, Bea? Pati 5 taong gulang na bata. Idadamay mo sa kasakiman mo. Nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang mga tinderang kanina ay nagbubulong-bulungan ay nagsimulang magpakita ng galit. Hindi kay Sofia, kundi kay Bea. Ang mga kababaihang nagtatrabaho sa palengke, na karamihan ay mga ina rin, ay hindi matanggap ang pagbabanta sa buhay ng isang bata. Napakasama naman pala ng babaeng yan. Pati bata, pinagbabantaan. Sigaw ng isang tindera ng gulay sa kabilang dulo. Umalis ka rito. Hindi ka welcome sa palengke na ito. Sigaw naman ng isang matandang nagtitinda ng isda. Sa takot na mapagkaisahan ng galit na dumaraming tao, nanginginig sa galit na tinitigan ni Bea si Sofia. Lumapit siya at mabilis na itinampal ang kanyang kamay sa mukha ni Sofia, isang malakas na sampal na nag-iwan ng pulang marka sa pisngi ng babae. Magsisisi ka rito, Sofia. Sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Mabilis na tumakbo si Bea palabas ng palengke patungo sa kanyang kotse habang hinahabol siya ng mga sigaw at batikos ng mga tao. Naiwang nakatayo si Sofia. Hawak ang kanyang nasaktang pisngi. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nanginginig at ang kanyang mga luha na matagal niyang pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Ngunit bago pa man siya tuluyang manghina, dinaluhan siya ng mga kababaihan sa palengke. Lumapit si Aling Toyang at niyakap siya ng mahigpit, habang ang iba ay kumuha ng baso ng mainit na tubig at pinunasan ang kanyang pisngi ng basang bimpo. Tahan na, Sofia, nandito kami. Hindi ka namin pababayaan sa mga halimaw na yan. Bulong ni Aling Toyang habang hinahaplos ang kanyang likod. Sa gitna ng sakit, naramdaman ni Sofia ang isang matinding init ng pag-asa, isang patunay na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Nang dapit hapon na at oras na para sunduin si Maya sa daycare, naglakad si Sofia patungo sa paaralan ng anak. Ngunit nang marating niya ang tapat ng gate, nakita niyang bukas ang pinto ng opisina ng direktor. At sa loob ay may mga pulis na kasalukuyang nagtatanong sa mga guro. Ang kapaligiran ay puno ng kakaibang takot at kaguluhan. Mabilis na tumakbo si Sofia papasok sa opisina ng direktor ng daycare. Ang kanyang puso ay tila lalabas sa kanyang dibdib sa matinding kaba. Nang makita siya ng guro, agad itong lumapit upang payapain ang kanyang naghihisteryang damdamin. Ligtas si Maya sa loob ng silid-aralan, ngunit tinawag ng paaralan ang mga pulis dahil ang lalaking naka-jacket na umaaligid nitong mga nakaraang araw ay nahuling sinusubukang kumuha ng litrato ni Maya mula sa labas ng bakod. Ang babalang iyon ay naging isang matinding hampas ng realidad kay Sofia. Hindi na ito isang simpleng pananakot lamang. Ang kanyang anak ay nasa ilalim na ng totoong panganib. Matapos makipag-usap sa mga awtoridad at maghain ng ulat, binuhat ni Sofia si Maya na natatakot pa rin at mabilis na bumalik sa bahay ni Aling Maria. Bago pa man sila makapasok sa pinto, isang kotse ang huminto sa tapat ng eskinita. Lumabas si Leo. Walang kasamang sino man. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at tila walang tulog. Lumapit siya kay Sofia. Ang kanyang boses ay hindi na galit tulad ng dati, kundi puno ng pakiusap. Sofia, please, kailangan nating mag-usap para kay Maya kahit sandali lang. Pagsusumamo ni Leo habang nakatingin sa bata na nakayakap ng mahigpit sa leeg ng kanyang ina. Dahil sa kaligtasan ng kanyang anak, pumayag si Sofia na makipagkita kay Leo sa isang maliit at tahimik na kainan malapit sa lugar. Pinaiwan muna niya si Maya kay Aling Maria upang masiguro ang katahimikan ng pag-uusap. Naupo si Sofia sa tapat ni Leo. Ang kanyang mukha ay malamig at walang anumang emosyon. Inilapag ni Leo sa ibabaw ng lamesa ang isang puting papel, isang kasunduan na inihanda ng isang abogado. Ano ito, Leo? Tanong ni Sofia.
Ang boses ay walang sigla. Kasunduan ito, Sofia, paliwanag ni Leo, habang sinusubukang hawakan ang mga kamay ni Sofia, ngunit mabilis itong iniwas ng babae. Pakiusap, pakinggan mo muna ako. Kung pipirmahan mo ito, isusuko ni Ate Bea ang titulo ng lupa ng tatay mo. Ipapangako rin niya na hinding-hindi na siya lalapit sa inyo ni Maya. At ako, bibigyan kita ng sapat na sustento buwan-buwan at bibilhan ko kayo ng sarili ninyong maliit na kondo sa lungsod para hindi na kayo magtiis sa ganitong lugar. Nakinig si Sofia, ngunit habang nagsasalita si Leo, naramdaman niya ang dahan-dahang pagkadurog ng kanyang puso sa huling pagkakataon. At anong kapalit ng lahat ng ito, Leo? Huminga ng malalim si Leo, umiwas ng tingin bago sumagot. Kailangan mong pirmahan ng isang waiver na nagsasabing hindi mo na idedemanda si Ate Bea tungkol sa palsipikadong pirma sa utang. At kailangan mong aminin sa bangko na may kaalaman ka sa utang na yon para maging maayos ang record ng pamilya natin. Sofia, para ito sa lahat. Ayaw kong makulong ang kapatid ko at ayaw kong masira ang pangalan ng pamilya natin. Isipin mo si Maya, mas magiging maganda ang kinabukasan niya kung may suporta mula sa akin. Isang mapait na luha ang dahan-dahang pumatak mula sa mata ni Sofia. Tiningnan niya ang lalaking minahal niya, ang lalaking hiningan niya ng katarungan. Sa huling sandali, napagtanto niya na si Leo ay hinding-hindi magiging tagapagtanggol niya. Para kay Leo, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang dangal, at ang krimen ng kanyang kapatid ay mga bagay na madaling bayaran ng pera para lang mapanatili ang peking karangalan ng kanilang pamilya. Leo, bulong ni Sofia, ang boses ay puno ng matinding pagkabigo. Kailan mo ba ako ituturing na tao? Kailan mo ba ituturing si Maya na tunay mong anak? Ang tingin niyo ba sa amin ay mga bagay lang na kapag nasira niyo, pwede niyo lang bayaran ng pera para manahimik kami? Sofia, nagiging praktikal lang ako. Depensa ni Leo, bahagyang tumataas ang boses. Ano bang mapapala mo kung magmamatigas ka? Wala kang pera, wala kang magandang trabaho. Paano mo lalabanan ang pamilya ko sa korte? Baka bago pa matapos ang kaso, tuyot na ang bulsa mo. Dahan-dahang itinaas ni Sofia ang kanyang kamay. Inilagay niya ang kanyang daliri sa kanyang kaliwang kamay at dahan-dahang tinanggal ang kanyang singsing sa kasal. Isang munting singsing na masibo at kupas na ang kulay dahil sa 6 na taong pagtatrabaho sa bahay ni Leo. Inilapag niya ito sa ibabaw ng puting papel ng kasunduan. Hindi ko kailangan ng maruming pera ninyo, Leo. Malamig at dinalang boses ni Sofia. Ang singsing na ito, ang katunayan ng 6 na taon kong pagiging tanga at bulag. Ngayon, binabalik ko na sa iyo ang kalayaang matagal ninyong ninakaw sa akin. Magkita na lang tayo sa korte. Tumayo si Sofia at mabilis na naglakad palabas ng kainan nang hindi lumingon. Sa likod niya, nakita niya ang bangbang mukha ni Leo na nakatingin sa singsing na naiwan sa ibabaw ng lamesa. Nang makabalik si Sofia sa bahay ni Aling Maria, habang dahan-dahan niyang inaayos ang kanyang sarili, umilaw muli ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe at ang mga salitang nakasulat doon ay nagdala ng isang matinding kilabot sa kanyang buong katawan. Huli na ang lahat para sa kasunduan ninyo, Sofia. Oras na para magbayad ka sa lahat ng ginawa mo. Ang banta sa kanyang telepono ay hindi naging sapat upang patigilin si Sofia. Sa halip na matakot, mas lalong naging matatag ang kanyang pasya. Sa tulong ni Aling Maria, nakipagkita si Sofia kay Attorney Ramos, isang bata at matapat na abogado mula sa Public Attorney's Office na kilala sa pagtatanggol sa mga mahihirap na walang kakayahang kumuha ng mamahaling tagapagtanggol. Sa loob ng maliit at simpleng opisina ni Attorney Ramos, inilatag ni Sofia ang lahat ng dokumento, ang kopya ng utang sa bangko
ang pekeng pirma, at ang mga nakakatakot na mensaheng kanyang natatanggap mula sa pamilya ni Leo. Malinaw ang kaso mo, Sofia. Seryosong sabi ni Attorney Ramos habang sinusuri ang mga papel. Ito ay kaso ng falsification of public documents at fraud, at ang mga bantang natatanggap mo ay maaari nating gamitin para magsampa ng grave threats laban kay Bea. Kakailanganin natin ng kaunting panahon para ihanda ang lahat, pero sisiguraduhin kong maririnig ng korte ang boses mo. Salamat po, attorney. Bulong ni Sofia, ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang munting ginhawa matapos ang mahabang panahon ng kawalan ng pag-asa. Gusto ko lang pong mabawi ang lupa ng tatay ko at masiguro ang kaligtasan ng anak ko. Nang makabalik si Sofia sa bahay ni Aling Maria, isang marangyang sasakyan ang kasalukuyang nakaparada malapit sa eskinita. Isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na barong ang lumapit sa kanila. May hawak na isang itim na bag. Ipinadala siya ni Aling Teresa upang iabot ang isang alok. Ginang Sofia, formal na sabi ng lalaki habang binubuksan ng bag na naglalaman ng makakapal na bundle ng pera. Ito ay 500,000 piso. Ang sabi ni Ginang Teresa, tanggapin mo ito at iurong mo ang lahat ng demanda. Pagkatapos nito, hinding-hindi na kayo gaguluhin ng pamilya. Isipin mo ang kapakanan ng anak mo, mas kailangan mo ang perang ito kaysa sa isang mahabang laban sa korte. Tiningnan ni Sofia ang pera, ngunit walang anumang bakas ng pagkasilaw sa kanyang mga mata. Sa nakalipas na mga taon, natutunan niya na ang pera ng pamilya ni Leo ay laging may kasamang tanikala na gagamitin upang alipinin siya. Ibalik mo iyan kay Aling Teresa, malamig na sagot ni Sofia. Sabihin mo sa kanya, ang dangal ng anak ko at ang alaala ng tatay ko ay hindi mabibili ng kanyang maruming pera. Magkita na lang kami sa korte. Nang makaalis ang lalaki ng may kabiguan, ang mga balita tungkol sa pagtatanggol ni Sofia ay mabilis na kumalat sa maliit na komunidad ng mga kapitbahay ni Aling Maria. Ang mga tao sa lugar, mga kapwa mahihirap na madalas ding maapi ng mga mayayaman, ay nagpasya na magkaisa. Noong gabing iyon, ilang kalalakihan sa kapitbahayan ang nagboluntaryong mag-antabay sa labas ng bahay ni Aling Maria. Hawak ang kanilang mga flashlight upang masigurong walang sinumang kahina-hinalang tao ang makakalapit sa dalawang mag-ina. Nang dapit hapon na, habang nakahiga si Sofia sa tabi ni Maya sa maliit na silid, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan sa gitna ng nagbabadyang bagyo. Tumingin siya sa kanyang anak na kasalukuyang nakatitig sa kanya. Itinaas ni Maya ang kanyang maliliit at malalambot na daliri. Dahan-dahang hinaplos ang mga kunot sa noo ni Sofia na dala ng labis na pag-alala. Mami, huwag ka nang umiyak, ha? Sabi ni Aling Maria. Matapang ka raw po. Kapag lumaki ako naman ang magiging tagapagtanggol mo para hindi ka na nila muling masaktan. Niyakap ni Sofia ng mahigpit ang kanyang anak habang ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Salamat, aking anak. Ikaw ang lakas ni Mami. Sa kalagitnaan ng gabi, nang ang buong komunidad ay natutulog na sa ilalim ng malamig at madilim na langit, biglang nagising si Sofia dahil sa isang kakaibang init sa loob ng silid. Ang hangin ay dahan-dahang napuno ng isang mabigat at mabahong amoy ng nasusunog na plastik at kahoy. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang manipis na usok na dahan-dahang gumagapang mula sa ilalim ng pinto ng kanilang silid tulugan. Sa labas ng bintana, may isang mapulang liwanag ng apoy na nagsisimulang lumaki, nilalamon ng lumang kahoy na dingding ng bahay ni Aling Maria. Apoy! Nasusunog ang bahay! Ang boses ni Aling Maria mula sa labas ng silid ay puno ng matinding sindak, bumasag sa katahimikan ng gabi. Mabilis na bumangon si Sofia, ang kanyang lalamunan ay agad na nakaramdam ng matinding kirot dahil sa makapal at maitim na usok na dahan-dahang pumupuno sa buong silid. Sa tabi niya,
Nagsimula ng umubo si Maya. Ang maliliit na mata ng bata ay puno ng luha at takot. Mami, natatakot po ako. Nangingiyak na sigaw ni Maya habang kumakapit ng mahigpit sa leeg ng kanyang ina. Huwag kang matakot anak. Nandito si Mami. Ipipikit mo ang mga mata mo ha? Bulong ni Sofia habang pinipilit na maging mahinahon sa gitna ng nagbabadyang panganib. Mabilis na kinuha ni Sofia ang makapal na kumot na ibinigay ni Aling Maria. Ibinuhos doon ang natitirang tubig mula sa pitzel at binalot ang katawan ni Maya. Binuksan niya ang pinto ng silid at sinalubong sila ng malalaking dila ng apoy na kasalukuyang lumalamon sa sala. Nakita niya si Aling Maria na nag-aagaw buhay sa pag-ubo malapit sa kusina. Aling Maria, hawakan niyo po ang kamay ko. Sigaw ni Sofia habang hinahatak ang matanda gamit ang kanyang natitirang lakas. Binalot ng basang kumot ang kanilang mga ulo. Dahan-dahang gumapang ang tatlo sa ilalim ng makapal na usok patungo sa pinto sa likod bahay. Ang bawat hakbang ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang init ng apoy ay dumidikit sa kanilang balat. Ngunit ang determinasyon ni Sofia na iligtas ang kanyang anak ay mas matindi kaysa sa takot na masunog. Nang marating nila ang labas, sinalubong sila ng mga kapitbahay na gising na dahil sa ingay. Ang mga kalalakihang nagbabantay kanina ay mabilis na nagdala ng mga timba ng tubig. Nagtulungan sa pagbuhos ng tubig sa apoy bago pa ito tuluyang kumalat sa mga katabing bahay. Ang buong eskinita ay napuno ng kaguluhan, ngunit sa loob ng ilang minuto, sa tulong ng pagkakaisa ng somngeo, ang apoy ay dahan-dahang naapula. Nakahiga si Sofia sa damuhan, yakap si Maya na walang tigil sa pag-iyak sa takot. Si Aling Maria naman ay kasalukuyang binibigyan ng paunang lunas ng mga barangay health worker. Maya-maya pa ay dumating ang mga pulis at bumbero. Matapos suriin ang pinagmulan ng apoy sa likod ng bahay, lumapit ang isang investigador kay Sofia. May hawak na isang plastik na naglalaman ng isang basyong bote. May nakita kaming bote na may amoy ng gas sa tabi ng bakod. Seryosong paliwanag ng pulis. May naghagis nito mula sa labas. Sofia, ito ay arson, isang sinadyang pagsunog. May hinala ka ba kung sino ang may gawa nito? Nanginginig ang mga labi ni Sofia, ngunit ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding galit. Alam niya kung sino ang may kakayahang gumawa ng ganito kaimbyernong krimen. Ang pamilya ni Leo ay handang pumatay ng tao para lang maprotektahan ang kanilang sarili at makuha ang kanilang gusto. Lumapit si Aling Maria kay Sofia. Kahit mahina pa ang katawan at nawalan ng ilang kagamitan, hinawakan niya ng mahigpit ang nanginginig na kamay ng bata. Buhay tayo, Sofia. Iyan ang pinakamahalaga. Hindi tayo magpapatalo sa kanila. Mas lalo nating dapat silang labanan ngayon dahil ipinakita na nila kung gaano sila kawalang takot sa batas. Tumango si Sofia. Pinunasan ang dumi ng usok sa mukha ni Maya. Salamat, Aling Maria. Lalaban ako. Hindi ko sila hahayaang manalo. Ngunit habang sinusuri ni Sofia ang katawan ni Maya, upang masigurong walang sugat ang bata, napansin niya ang isang bagay na nagdala ng panibagong matinding kaba sa kanyang dibdib. Ang gintong kwintas na may pendant na clover, ang tanging alaala ng yumaong ama ni Sofia na palaging nakasuot sa leeg ni Maya, ay wala na doon. Ang kadena nito ay tila naputol at nawawala. Tumingin si Sofia sa paligid ng damuhan sa ilalim ng kadiliman ng gabi, ngunit ang kwintas ay wala kahit saan. Isang kakaibang hinala ang pumasok sa kanyang isip. Tila ba ang kwintas na yon ay hindi basta nawala sa sunog, kundi sadyang kinuha ng kung sino sa gitna ng kaguluhan. Matapos ang gabi ng hila-hilang takot sa sunog, hindi na hinayaan ni Sofia na mawalang muli si Maya sa kanyang paningin. Pansamantala silang nanuluyan sa isang maliit na kwarto sa barangay hall na ipinahiram ng lokal na pamahalaan habang iniimbestigahan ang insidente. Kinaumagahan,
Kailangan pa ring pumasok ni Sofia sa trabaho sa karinderya upang may panggastos sila sa araw-araw. Inihatid niya si Maya sa daycare na may kasamang matinding babala sa guro ng bata. "Teacher, pakiusap po." Seryosong sabi ni Sofia habang hawak ang kamay ng guro. "Huwag na huwag ninyong ibibigay si Maya sa kahit kanino. Ako lang o si Aling Maria lamang ang may karapatang sumundo sa kanya. Kahit sabihin nilang kamag-anak o tatay sila, huwag ninyong ibibigay. Huwag kang mag-alala, Sofia. Alam namin ang nangyari. Babantayan namin si Maya ng maigi." Sagot ng guro upang pakalmahin siya. Ngunit ang tadhana ay may sariling laro ng kalupitan. Sa kalagitnaan ng hapon, habang ang mga bata ay naglalaro sa loob ng silid-aralan, isang grupo ng 3 kalalakihan ang lumapit sa harap ng gate ng daycare at nagsimulang makipag-away sa nag-iisang gwardiya. Ang kaguluhan ay mabilis na kumuha sa atensyon ng lahat ng guro at tagapag-alaga na tumakbo palabas upang tumulong sa pag-awat. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang pamilyar na anino ang dahan-dahang lumusot sa likod ng gusali. Si Bea. Gamit ang kanyang mapanlinlang na ngiti, lumapit siya sa bintana kung saan nakaupo si Maya. "Maya, anak," bulong ni Bea sa malambing na boses na tila isang anghel. "Ipinapasundo ka ng mami mo. May emergency raw. Halika, sumama ka kay Tita Bea." Tumingin si Maya sa kanyang tita. May takot sa kanyang mga mata. Ngunit ipinakita ni Bea ang gintong kwintas na may pendant na clover. Ang kwintas na nawawala kagabi sa sunog. "Tingnan mo ito, anak. Binigay ito ng mami mo sa akin para patunayan na ako ang susundo sa'yo. Halika na, mabilis." Dahil sa nakita ang pamilyar na laruan at alaala ng kanyang ama, dahan-dahang sumunod si Maya palabas ng bintana. Binuhat siya ni Bea at mabilis na isinakay sa isang nag-aabang na van sa kabilang kalsada bago pa man matapos ang kaguluhan sa harap ng gate. Nang dapit hapon na, mabilis na naglakad si Sofia patungo sa daycare upang sunduin ang anak. Ngunit nang marating niya ang tapat ng paaralan, nakita niya ang pinto ng opisina ng direktor na bukas at ang guro ni Maya ay umiiyak habang kausap ang ilang opisyal. "Sofia, patawarin mo kami," higbi ng guro nang makita siya. "May kumuha kay Maya habang may gulo sa labas. Akala namin ay nasa loob lang siya ng banyo, pero wala na siya." Ang buong mundo ni Sofia ay tila gumuho sa isang kisap mata. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaluhod siya sa semento ng daan. Ang bawat hangin na kanyang nilalanghap ay naging tila apoy na sumusunog sa kanyang baga. Ang kanyang puso ay nawalan ng tibok, binalot ng isang matinding lamig ng kawalan ng pag-asa. "Nasaan ang anak ko?" Ang sigaw ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Puno ng matinding sakit na kayang magpatulo ng luha kahit sa pinakamatigas na puso. Sa tapat ng gate ng daycare, napansin ni Sofia ang isang bagay na kulay rosas na nakahandusay sa putik. Gumapang siya at kinuha ito. Ito ang keptok na may disenyo ng bulaklak ni Maya. Ang keptok na binili niya gamit ang kanyang unang sweldo sa palengke. Siniset niya ito sa kanyang palad ng napakahigpit hanggang sa ang matalim na dulo ng plastik ay bumaon sa kanyang balat at nagpadaloy ng dugo. Ang sakit sa kanyang kamay ay walang-wala kumpara sa sakit sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pagluha, umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng kanyang kandungan. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Mabilis niya itong sinagot. "Sofia!" Ang boses ni Bea sa kabilang linya ay malamig, puno ng tagumpay at kasamaan. "Nasa akin ang anak mo. Umiiyak siya ngayon at hinahanap ka. Pero huwag kang mag-alala, ligtas naman siya rito. Pansamantala. Kung gusto mo siyang makitang muli ng buo at buhay, alam mo ang dapat mong gawin. Iurong mo ang demanda laban sa akin. Ibigay mo sa amin ang titulo ng lupa ng tatay mo. At umalis ka sa buhay ni Leo nang walang kahit isang sentimo."
mayroon ka lamang 24 na oras. Kung tatawag ka ng pulis, sisiguraduhin kong hindi mo na muling mayayakap ang anak mo. Namatay ang tawag. Nanatiling nakaluhod si Sofia sa ilalim ng malamig na hangin ng dapit hapon. Tumingin siya sa kanyang nanginginig na kamay na may bahid ng sarili niyang dugo at putik habang hawak ang keptok ni Maya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay dahan-dahang napuno ng isang matinding apoy ng galit at determinasyon. Hindi na siya ang mahinang Sofia na umiyak sa sulok ng kusina. Tumayo si Sofia ng tuwid, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang dumi ng kanyang braso. Hindi siya dadaan sa tamang proseso na nangangailangan ng mahabang oras ng paghihintay. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Pupunta siya sa bahay ni Aling Teresa at haharapin niya ang mga halimaw na yon sa sarili niyang mga kamay. Nakarating si Sofia sa harap ng marangyang gate ng dinech-dinechig na bahay ni Aling Teresa. Nang walang pag-aalinlangan, itinulak niya ang maliit na pinto sa tabi ng gate na kasalukuyang hindi nakakunci at mabilis na pumasok sa loob. Sinubukan siyang harangan ng 2 kasambahay na may takot sa kanilang mga mukha. Ngunit ang galit sa mga mata ni Sofia ay sapat na upang mapaurong sila nang walang nagawa. Sinong ni Sofia ang pinto ng sala at doon niya nakita si Aling Teresa na nakaupo sa kanyang mamahaling sofa. Dahan-dahang pinapaikot sa kanyang mga daliri ang mamahaling rosaryo na gawa sa jade habang humihigop ng tsa. Ang kanyang mukha ay kalmado. Tila ba walang anumang nangyayaring bagyo sa labas ng kanyang bahay. Nasaan ang anak ko? Ang sigaw ni Sofia ay yumanig sa buong sulok ng malaking sala. Teresa, nasaan si Maya? Ibalik ninyo sa akin si Maya. Dahan-dahang ibinaba ni Aling Teresa ang kanyang tasa ng tsaa. Tumingin kay Sofia ng may halong panghahamak at walang kapayapaan. Sofia, maghugas ka nga ng dumi sa mukha mo bago ka pumasok dito at magsisigaw. Anong anak ang sinasabi mo? Wala rito si Maya. At wag mo akong tawaging Teresa nang walang galang dahil ako pa rin ang biyenan mo. Huwag ka nang mag-utos sa akin na parang banal dahil alam nating dalawa kung gaano karumi ang kaluluwa mo. Galit na tugon ni Sofia habang lumalapit sa mesa nito. Si Bea ang kumuha kay Maya sa daycare kanina. Tumawag siya sa akin at tinakot ako gamit ang buhay ng anak ko. Alam kong alam mo kung nasaan sila. Dahil kayong dalawa ang nagplano nito para lang makuha ang lupa ko. Bumuntong hininga si Aling Teresa. Muling hinawakan ang kanyang rosaryo. Kung dinalaman ni Bea ang bata, baka gusto lang niyang protektahan si Maya mula sa isang inang walang kwenta na nagtatrabaho sa maduming palengke at nakatira sa kung saan. Sofia, ikaw ang nagdala ng malas sa pamilyang ito. Kung hindi ka nagmatigas at umalis, hindi sana aabot sa ganito. Kung gusto mong makitang muli ang anak mo, pirmahan mo na ang mga papel ng transfer ng lupa sa akin. Ako na ang bahalang kakausap kay Bea na ibalik ang bata sa'yo kapag maayos na ang lahat. Ang maruming mungkahi na yon ay naging huling mitya ng pasensya ni Sofia. Ang kanyang buong pagkatao ay napuno ng isang matinding puot na hindi pa niya nararamdaman sa kanyang buong buhay. Lumapit siya sa altar ng pamilya na nasa gilid ng sala. Isang altar na puno ng malalaking imahe ng mga santo at mamahaling kandila na gawa sa ginto. Sa isang mabilis na paghila, itinulak ni Sofia ang buong lamesa ng altar. Ang mga imahe ng santo ay bumagsak sa sahig, nagkapira-piraso ang mga mamahaling porselana, at ang mga kandila ay nagkalat sa ibabaw ng makintab na sahig. Ang mga kasambahay ay napasigaw sa takot sa kanilang nakita. Lapastangan ka! Galit na sigaw ni Aling Teresa. Tumayo mula sa kanyang upuan habang nanginginig ang buong katawan. Pinarurumi mo ang bahay ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nananahan sa bahay ng mga magnanakaw at mamamatay tao. Sigaw ni Sofia habang dinuduro si Aling Teresa. Ang rosaryo mo ay walang halaga dahil ang mga kamay mo ay puno ng dugo at kasakiman. Ibalik ninyo ang anak ko.
Sa gitna ng sigawan, bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Leo. Bang-bang ang kanyang mukha nang makita ang nagkalat na imahe ng mga santo sa sahig at ang kanyang ina na nanginginig sa galit habang kaharap si Sofia. Anong nangyayari rito? Bang-bang tanong ni Leo. Sofia, bakit ka nandito? Lumingon si Sofia kay Leo. Ang kanyang mga mata na puno ng luha at galit ay tumitig ng diretso sa lalaki. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang asawa. Leo! Bulong ni Sofia, ang boses ay gumaralgal sa tindi ng sakit ng kataksilan. Tingnan mo sila. Tingnan mo ang pamilyang pinaglaban mo sa nakalipas na 6 na taon. Isang pamilya ng mga magnanakaw. At ngayon, mga kidnapper ng sarili mong anak. Si Bea. Kinuha niya si Maya sa daycare. At ang ina mo. Itinuro niya si Aling Teresa. Gusto niyang ipagpalit ko ang buhay ng anak mo para sa lupa ng tatay ko. Ito ba ang pamilyang sinasabi mong dapat kong irespeto? Napaurong si Leo. Ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Lumingon siya sa kanyang ina nang may takot at kalituhan. Ma, totoo ba ito? Alam ninyo kung nasaan si Ate Bea at si Maya? Iniiwas ni Aling Teresa ang kanyang tingin, hindi sumagot. Bagkus ay muling hinawakan ang kanyang rosaryo ng mas mahigpit. Huwag kang makialam dito, Leo. Para ito sa kinabukasan ng pamilya natin. Diyos ko! Bulong ni Leo habang hawak ang kanyang ulo. Tila ngayon lamang nagising mula sa isang mahabang panaginip ng kapabayaan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Dahan-dahang lumapit si Leo kay Sofia at lumuhod sa kanyang tapat sa ibabaw ng mga pira-pirasong porselana ng mga santo. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ring pumatak, puno ng labis na pagsisisi na huli na ang lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono sa bulsa. Nanginginig ang mga daliri habang binubuksan ang isang mensahe mula kay Bea na natanggap niya kanina. Sofia, na patawarin mo ako. Hikbi ni Leo habang iniaabot ang telepono kay Sofia. May isang lumang warehouse si Ate Bea sa dulo ng bayan sa San Pedro. Doon niya madalas itago ang mga lumang kagamitan ng tindahan niya kapag nalulugi siya. Naroroon sila. Pakiusap. Iligtas natin ang anak natin. Mabilis na kinuha ni Sofia ang address mula sa nanginginig na kamay ni Leo. Hindi na nagsayang ng kahit isang segundo upang tingnan ang pagsisisi ng lalaki. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa himpilan ng pulisya kung saan naghihintay si Attorney Ramos at Aling Maria na kanina pa walang tigil sa paghahanap ng tulong. Sa loob ng opisina ng hepe ng pulisya, mabilis na binuo ang isang grupo ng mga operatiba upang magtungo sa San Pedro, sa lumang bodega na tinukoy ni Leo. Habang nakaupo si Sofia sa loob ng humaharurot na sasakyan ng pulis, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding kaba. Ang bawat segundo ng pagbiyahe ay tila isang taon ng paghihirap para sa kanya. Napansin ni Aling Maria ang nanginginig na katawan ni Sofia. Lumapit ang matanda, hinawakan ng napakahigpit ang dalawang kamay ng nag-aalalang ina at pinisil ito ng may pagmamahal. Magpakatanda ka, Sofia. Malapit na tayo. Nararamdaman ko na ligtas si Maya. Ang Diyos ay hindi natutulog, lalo na para sa mga inang nagmamahal sa kanilang anak. Salamat po, Aling Maria. Bulong ni Sofia, habang ang isang mainit na luha ay pumatak sa ibabaw ng kanilang magkahawak na kamay. Ang munting haplos na yon ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang huwag tuluyang bumigay sa gitna ng matinding takot. Sa likod ng convoy ng mga pulis, may isang lumang motorsiklo na sumusunod. Si Leo. Kahit na pinagbawalan siya ng mga pulis na sumama dahil sa panganib, pinilit pa rin niyang sumunod upang gawin ang tanging tamang desisyon sa kanyang buhay, ang iligtas ang kanyang anak mula sa sarili niyang kapatid. Nang marating ng mga operatiba ang dulo ng bayan sa San Pedro, dahan-dahang huminto ang mga sasakyan sa ilalim ng madidilim na puno. Sa gitna ng masukal na damuhan ay nakatayo ang isang lumang bodega na gawa sa yero at kahoy.
Walang anumang ilaw sa paligid. Tila ba ito ay isang abandonadong lugar? Ngunit may isang lumang sasakyan na nakaparada sa gilid ng pinto. Ang sasakyang ginamit sa pagdukot kay Maya. Dahan-dahang bumaba ang mga pulis, hawak ang kanilang mga armas, at nagsimulang pumaligid sa bodega upang harangan ang lahat ng maaaring labasan. Sumunod si Sofia sa likod ng isang opisyal, ang kanyang mga mata ay pilit na sumisilip sa mga siwang ng lumang dingding ng yero. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, bumasag ang isang mahinang tunog mula sa loob ng bodega. Ang tunog ng isang maliit na bata na humihikbi at tumatawag sa kanyang ina sa pagitan ng takot at lamig. "Mommy, nasaan ka na po? Natatakot po ako dito." Ang boses ni Maya ay mahina, ngunit para kay Sofia, ito ay sapat na upang padaluin muli ang dugo sa kanyang buong katawan. Nais nang sumugod ni Sofia pasulong, ngunit mabilis siyang pinigilan ng isang pulis. Bago pa man makalapit ang mga awtoridad sa pangunahing pinto ng bodega, isang malakas na tunog ng putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng gusali. Nagpadapa sa lahat ng pulis at nagdala ng isang matinding kilabot sa puso ni Sofia. Matapos ang tunog ng putok ng baril na yumanig sa buong paligid, hindi na napigilan si Sofia ng mga pulis. Ang matinding takot para sa buhay ng kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lakas upang tumakbo pasulong, tinahak ang masukal na damuhan at marahas na itinulak ang pinto ng bodega na gawa sa yero. Sa loob, ang buong paligid ay madilim at malamig. Naliliwanagan lamang ng isang munting ilaw mula sa generator. Doon nakita ni Sofia si Maya, nakatali sa isang lumang kahoy na upuan, basang-basa ng pawis at luha. Sa tapat niya ay nakatayo si Bea. Hawak ang isang matalim na bakal, habang ang dalawang lalaking kanyang binayaran ay nakahandusay na sa sahig dahil sa takot nang dumating ang mga pulis. Ang putok ng baril kanina ay nagmula sa isa sa mga lalaking ito na nagtangkang lumaban bago sumuko. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw ni Bea. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kawalan ng katinuan habang itinuturo ang bakal kay Maya. "Sofia, kapag lumapit ka pa, sisiguraduhin kong masasaktan ng batang ito. Iurong mo ang demanda. Ibigay mo sa akin ang titulo ng lupa." "Bea, pakiusap." Ang boses ni Sofia ay nanginginig sa matinding takot. Dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. "Ako na lang ang saktan mo. Narito ako. Kunin mo ang buhay ko. Gawin mo ang lahat ng gusto mo sa akin. Huwag lang ang anak ko. Walang kasalanan si Maya rito." "Kasalanan ninyong lahat!" hiyaw ni Bea. Dahan-dahang itinutok ang bakal sa direksyon ng natatakot na bata. "Sira na ang buhay ko. Wala na ang negosyo ko. At ngayon, gusto mo pa akong ipakulong? Hindi ako papayag." Bago pa man maibaba ni Bea ang bakal, isang tao ang mabilis na sumugod mula sa likod ng pintuan. Si Leo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na siya natakot sa kanyang pamilya, kundi tumakbo siya at hinarangan ang katawan ni Maya gamit ang sarili niyang likod. "Ate Bea, tama na!" sigaw ni Leo habang yakap ang anak. "Ako na lang ang saktan mo. Huwag ang anak ko. Nagkamali ako. Nagbulag-bulagan ako sa lahat ng kasamaan ninyo. Pero ngayon, hinding-hindi ko nahahayaang saktan ninyo ang pamilya ko." Dahil sa biglaang pagharang ni Leo, natigilan si Bea sa matinding gulat. Ang pagkakataong yon ay mabilis na sinamantala ng dalawang pulis na mabilis na sumugod mula sa likod. Inagaw ang bakal mula sa kamay ni Bea at itinumba ito sa semento upang kung-an ang kanyang mga kamay. "Pakawalan niyo ako. Hindi ako ang may kasalanan," sigaw ni Bea habang nanginginig sa galit sa ibabaw ng sahig. "Si Mama ang nagsabi sa akin na gawin ito. Siya ang gustong kumuha ng lupa para ibayad sa utang ng pamilya. Siya ang totoong may kasalanan." Hindi na pinakinggan ni Sofia ang mga sigaw ng kanyang sister-in-law. Mabilis siyang lumapit kay Maya.
Tinanggal ang mga tali sa kamay ng bata at niyakap ito ng napakahigpit sa kanyang dibdib. Ang dalawa ay mabilis na napuno ng luha, mga luha ng matinding ginhawa at kagalakan matapos ang mahabang oras ng takot at paghihirap. Yumakap ng mahigpit si Maya sa leeg ng kanyang ina. Ibinaon ang kanyang mukha sa balikat ni Sofia habang humihikbi ng mahina. "Mami, alam ko pong darating ka. Amoy mami ang hangin kagabi noong umiiyak ako. Kaya alam kong hindi mo ako pababayaan." Hinaplos ni Sofia ang buhok ng kanyang anak, walang humpay sa paghalik sa noo nito habang dahan-dahang tumatayo. Nang lumabas sila ng bodega sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, sinalubong sila ng mga ilaw ng sasakyan ng pulis. Mula sa malayo, nakatayo si Aling Teresa, nakararating pa lamang. Ang kanyang mukha ay maputla at walang buhay habang pinapanood ang kanyang anak na si Bea na kasalukuyang ipinapasok sa loob ng sasakyan ng pulis na may kong sa mga kamay. Ang karangyaan, ang pride, at ang pangalan ng kanilang pamilya na pilit nilang pinangalagaan sa nakalipas na mga dekada sa pamamagitan ng pang-aapi ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng malamig na gabi. Ang sikat ng araw sa araw ng pagdinig sa korte ay napakaliwanag, tila ba nakikisabay sa pagbabalik ng hustisya sa buhay ni Sofia. Ang bulwagan ng korte ay napuno ng mga tao, mga kapitbahay mula sa palengke, mga mamamahayag, at ilang mga taong gustong masaksihan ang pagbagsak ng kilalang pamilya ni Aling Teresa. Sa loob ng silid paglilitis, ang mabilis na pagbagsak ng pamilya ay naging mas kahabag-habag nang magsimula ang pag-uusig. Upang iligtas ang sarili nitong balat mula sa kulungan, kumuha si Aling Teresa ng isang mamahaling abogado at itinuro ang lahat ng kasalanan sa kanyang sariling anak na si Bea. Sinabi niya na wala siyang alam sa pagdukot kay Maya at sa palsipikadong pirma sa utang. Ang anak ko, si Bea, ang may gawa ng lahat ng ito. Umiiyak na pahayag ni Aling Teresa sa harap ng hukom, hawak pa rin ang kanyang rosaryo. Wala po akong kinalaman sa mga maling desisyon niya. Ako pa nga po ang nag-alaga kay Sofia nung wala siyang pamilya. Nang marinig ang pagtataksil ng sariling ina, si Bea ay tumayo mula sa kanyang upuan. Nanginginig ang mga labi sa galit at sakit. "Sinungaling ka, Ma. Ikaw ang nag-utos sa akin na isangla ang lupa ni Sofia. Ikaw ang nagsabi na walang kwentang tao si Sofia, kaya madaling kunin ang ari-arian niya. Ngayon, isasakripisyo mo ako para lang sa sarili mo?" Ang sigawan ng dalawa ay mabilis na bumasag sa katahimikan ng korte bago sila pinatigil ng hukom. Sa gitna ng kaguluhang iyon, dahan-dahang tumayo si Sofia upang magbigay ng kanyang opisyal na pahayag. Tumingin si Sofia sa paligid bago dinaliri ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa ng testigo. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may matinding bigat ng katotohanan na hindi kayang tapatan ng anumang mamahaling abogado. Sa loob ng 6 na taon, pagsisimula ni Sofia, tinanggap ko ang bawat panlalait, ang bawat pambubulas, at ang bawat sakit ng kanilang mga salita dahil akala ko ay may utang na loob ako sa kanila. Pero ngayon, napatunayan na ang kanilang pamilya ay hindi binuo ng pagmamahal, kundi ng kasakiman. Ang pirma ko sa utang ay palsipikado, ang lupa ko ay ninakaw, at ang buhay ng anak ko ay nanganib dahil sa kanila. Hindi ako humihingi ng awa, kundi katarungan. Matapos ang pagsusuri sa mga dokumento ng bangko at ang patutuo ng mga saksi mula sa daycare at sa palengke, ibinaba ng hukom ang huling desisyon. Si Bea ay napatunayang guilty sa kasong kidnapping at falsification of public documents at hinatulan ng mahabang taon ng pagkakakulong. Si Aling Teresa, bagamat nakaligtas sa kasong kidnapping dahil sa kawalan ng direktang ebidensya, ay inutusang bayaran ang lahat ng danyo sa palsipikadong utang at ang kasunduan sa bangko na nakapangalan kay Sofia ay formal na idineklarang walang bisa.
Nabawi ni Sofia ang titulo ng kanyang lupa sa Pangasinan ng buo at malinis mula sa utang. Nang matapos ang paglilitis, dahan-dahang lumabas si Sofia mula sa pintuan ng korte. Huminto siya sa sapat na baitang ng hagdanan, tumitig sa asul na langit at huminga ng napakahalaga. Ang hanging dumapo sa kanyang muka ay hindi na malamig at mabigat, kundi may dalang amoy ng kalayaan at bagong simula na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa gilid ng silyon, nakatayo si Leo. Tumingin siya kay Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding luha at pagkabigo. Ang kanyang pamilya ay tuluyan ng nawasak at alam niyang siya ang may pinakamalaking kasalanan dahil sa kanyang sariling kapabayaan at karuwagan sa nakalipas na mga taon. Dahan-dahang lumapit si Leo kay Sofia at sa harap ng maraming taong papalabas ng korte, kuniap siya sa tapat ng babae. Hindi siya humihingi ng kasunduan, hindi siya humihingi ng pera, kundi isang huling pagkakataon na maitama ang kanyang mga pagkakamali. Sofia, alam kong wala na akong karapatang hilingin na bumalik ka sa akin. Hikbi ni Leo habang nakatitig sa sahig. Nawala sa akin ang lahat dahil sa karuwagan ko. Pero pakiusap, hayaan mo akong maging ama kay Maya mula sa malayo. Hayaan mong maitama ko ang buhay ko para sa kanya. Kahit wag mo na akong patawarin ngayon, pakiusap, hayaan mo lang akong makita siyang lumaki ng ligtas. Tumingin si Sofia kay Leo na kasalukuyang nakaluhod sa kanyang tapat. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan na hatid ng katotohanang natapos na ang lahat. Lumapit siya, dahan-dahang hinawakan ang balikat ng lalaki upang patayuin ito. Leo, bulong ni Sofia, ang boses ay mahinahon at malinaw. Hindi ko ipagkakait sa'yo si Maya. Ama ka pa rin niya. Pero kailangan mong patunayan sa sarili mo at sa anak mo na kaya mo siyang protektahan nang walang takot sa sasabihin ng ibang tao. Magpagaling ka, Leo, at magkita na lang kayo ni Maya sa tamang panahon. Hindi na naghintay si Sofia ng sagot. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Maya at mabilis na naglakad palayo. Dinala ang kanyang anak patungo sa isang bagong bukas. Pagkalipas ng ilang linggo, naglakbay si Sofia at Maya patungo sa Pangasinan, sa lumang bayan kung saan nakatayo ang maliit na bahay ng kanyang yumaong ama. Ang bahay ay luma na. May mga dumi ng alikabok sa sahig at mga lumang kurtina na kupas na ang kulay. Ngunit sa bawat sulok nito, nararamdaman ni Sofia ang init ng pagmamahal ng kanyang magulang na palaging gumagabay sa kanya. Sina Aling Maria at ilang mga malalapit na kaibigan sa palengke ay sumama sa kanila upang magtulungan sa paglilinis ng bahay. Ang buong kapaligiran ay napuno ng tawanan at pagtutulungan, tila isang simpleng kapistahan ng mga taong nagmamahalan nang walang anumang kasakiman. Salamat po, Aling Maria, sa lahat ng tulong ninyo sa amin. Seryosong pasalamat ni Sofia habang nag-aayos ng mga gamit sa kusina. Wala iyon, Sofia. Nakangiting sagot ng matanda habang inaayos ang isang maliit na florera ng bulaklak. Ang buhay ay parang pagtatanim lang. Kailangan mong tanggalin ang mga tuyong dahon at masasamang damo para tuluyang mamulaklak ang bago. Ngayon, malinis na ang lupa mo. Handa ka na para sa bagong simula. Sa labas ng bahay, masayang naglalaro si Maya sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Hinahabol ang mga paru-paro sa damuhan. Ang takot at trauma mula sa nagdaang pagdukot ay dahan-dahang natunaw dahil sa pagmamahal ng kanyang ina at ng mga taong nakapaligid sa kanila. Habang naglilinis si Sofia sa sala, isang batang lalaki mula sa kanto ang nag-abot ng isang sobre. Isang sulat mula kay Leo. Binuksan ito ni Sofia at binasa ang sulat na may kasamang tseke ng unang sustento para kay Maya. Sinabi ni Leo na nagpasya siyang maglakbay patungo sa Mindanao upang magtrabaho sa isang sakahan ng kanyang malapit na kaibigan, malayo sa ingay at impluwensya ng kanyang ina na si Aling Teresa.
Gusto niyang magsimula muli mula sa pinakamababang posisyon upang matutunan ang tunay na halaga ng paggawa at responsibilidad bilang isang ama mula sa malayo. Isang araw, Sofia, nakasulat sa dulo ng sulat ni Leo, "Sana ay may lakas na akong harapin kayo ni Maya nang walang kahihiyan sa aking mukha. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong matuto." Itinabi ni Sofia ang sulat sa loob ng isang lumang kahon. Muling naramdaman ang isang malalim na kapayapaan. Wala na siyang nararamdamang galit para kay Leo, kundi isang simpleng hiling na sana ay maging mabuting tao ito para sa kanilang anak. Bago lumubog ang araw, lumabas si Sofia sa maliit na halamanan sa harap ng bahay kasama si Maya. May dala silang isang munting paso ng halaman, isang mababangong sampagwitan na kanilang binili sa daan. Magkasamang lumuhod ang mag-ina sa ibabaw ng malambot na lupa. Dahan-dahang gumawa ng maliit na hukay gamit ang kanilang mga kamay at itinanim ang sampagwita. Ang dumi ng lupa sa kanilang mga kamay ay naging simbolo ng bagong buhay na kanilang itinatanim sa lupang iniwan ng ama ni Sofia. "Mami!" bulong ni Maya habang pinupunasan ng dumi sa kanyang pisngi. "Amoy mabango na po ang bahay natin ngayon. Parang amoy ng yakap mo." Niyakap ni Sofia ng mahigpit ang kanyang anak habang pinapanood ang magandang paglubog ng araw na nag-iiwan ng kulay ginto sa langit ng pangasinan. Ang kanyang buhay ay hindi na binalot ng takot at pambubulas, kundi ng kapayapaan at pag-asa. Nang pumasok si Sofia sa loob ng bahay upang ihanda ang hapunan, nakita niya ang isang lumang kwaderno ng talaarawan ng kanyang ama sa ibabaw ng lamesa na kanyang nililinis kanina. Dahan-dahan niya itong binuksan at sa unang pahina, nakita niya ang isang lumang sulat kamay ng kanyang ama na tila isinulat para sa kanya sa sandaling ito. Dahan-dahang hinaplos ni Sofia ang lumang pahina ng kwaderno ng kanyang ama. Ang tinta ay kupas na sa paglipas ng panahon, ngunit ang mga salitang nakasulat doon ay nanatiling malinaw at puno ng buhay, tila ba personal, na kinakausap ng kanyang ama ang kanyang natitirang kaluluwa. "Para sa aking pinakamamahal na Sofia, kapag dumating ang araw na naramdaman mong madilim ang mundo at tila wala nang natitirang pag-asa, tandaan mo na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kawalan ng takot, kundi sa pagpapatuloy sa paglalakad kahit nanginginig ang iyong mga tuhod. May kapayapaang naghihintay sa dulo ng bawat bagyo, at ang lupang kinalakihan mo ay palaging magiging kanlungan ng iyong puso." Ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ni Sofia ay hindi na mga luha ng sakit, kundi ng labis na pasasalamat at kapayapaan. Hinahalikan niya ang pahina ng kwaderno, dahan-dahang isinara ito at inilagay sa tabi ng kanilang maliit na altar na puno ng sariwang sampagita. 3 taon ang mabilis na lumipas mula nang maganap ang huling pagdinig sa korte. Ang maliit na bahay sa Pangasinan ay hindi na luma at malungkot. Ito ngayon ay napapaligiran ng mga namumukadkad na halaman, at sa bawat hapon, ang bango ng sampagwita ay humahalimuyak sa buong paligid, sumasabay sa mainit na simoy ng hangin mula sa mga bukid. Naitatag na ni Sofia ang isang maliit ngunit sikat na tindahan ng mga kakanin sa tapat ng kanilang bahay, na tinulungan din ng mga payo at paggabay ni Aling Maria na madalas bumisita sa kanila. Si Maya naman ay isa ng malusog, masayahin at matalinong bata na kasalukuyang nangunguna sa kanyang klase sa lokal na paaralan. Ang takot na minsan ay naging anino ng kanyang kabataan ay tuluyan ng napalitan ng tiwala sa sarili at pagmamahal. Nang tanungin siya ni Aling Maria isang hapon habang magkasama silang gumagawa ng biko kung napatawad na ba niya si Leo, ngumiti si Sofia ng may katapatan. "Napatawad ko na siya, Aling Maria," bulong ni Sofia habang inaayos ang mga dahon ng saging. "Hindi dahil sa karapat-dapat siya sa aking kapatawaran, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng mabigat na kadena ng galit sa aking puso. Ang galit ay isang uri rin ng utang na loob na nag-uugnay sa akin sa kanila.
Sa pagpapatawad ko kay Leo, tuluyan ko nang pinalaya ang sarili ko at si Maya mula sa nakaraan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ako sa dati kong buhay ng kahinaan. May sarili na kaming landas ngayon. Kuwaya. Natagpuan na ni Sofia ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nagmumula sa marangyang bahay o mamahaling gamit, kundi sa katotohanang kaya niyang protektahan ang kanyang anak at mabuhay ng may dangal sa sarili niyang mga paa. Natutunan niya na ang pagiging isang solong ina ay hindi isang kahinaan, kundi isang katunayan ng pinakadakilang lakas ng isang babae. Para sa mga kababaihan at mga inang nakikinig sa kanyang kwento, ang buhay ni Sofia ay naging isang munting liwanag ng pag-asa. Ipinakita niya na hindi kailangang manatiling alipin sa ilalim ng sumpa ng maling utang na loob o banta ng karahasan. May kapangyarihan ang bawat ina na baguhin ang kanyang kapalaran basta't meron siyang sapat na lakas upang humakbang palabas sa dilim patungo sa liwanag ng bagong umaga. Habang lumulubog ang araw sa dulo ng palayan, lumapit si Maya kay Sofia. Hawak ang isang maliit na bulaklak ng sampagwita. Inilagay ng bata ang bulaklak sa likod ng tainga ng kanyang ina bago yumakap ng napakahigpit sa kanyang baywang. Mami, ang ganda-ganda mo po ngayon, masayang sabi ni Maya habang nakatingala sa kanya. Salamat po dahil naging matapang ka para sa atin. Hinalikan ni Sofia ang noo ng kanyang anak. Yakap ito ng may buong pagmamahal habang nakatingin sa nagliliwanag na langit. Salamat din aking anak, dahil sa'yo naging posible ang lahat ng ito. Ang dalawa ay nanatiling nakatayo sa ilalim ng gintong liwanag ng dapit hapon habang ang bango ng sampagita ay patuloy na humahalimuyak, nag-iiwan ng isang matamis na alaala ng tagumpay at pag-ibig na hinding-hindi na muling mabubura ng anumang bagyo.